Naalala nyo nung last na nag-speak tayo, sabing ganon yung word na familiarity. Naalala nyo yan? So pag familiar, minsan, kung babasahin mo daw yung word na familiarity, familia, no? So dahil family na, kaya minsan parang okay na yan, hindi mo na iniintindi kasi parang kapamilya mo na siya, kapuso mo na. No? So, ang inihalimbawa ron natin, minsan mga parents, di ba? Kahit paulit-ulit ka magkamali, ay pamilyar na ako sa nanay ko, kahit paulit-ulit ako magkamali dyan, mamaya fried chicken pa ihahanda niyan sa akin. No? Kahit uwian ko yan ng 5 sa class card ko, sandali lang yung sisimangot mag-e-emote, laba ako ng laban ng damit mo. Yan. Yung pala sa Lasal nag-aaral, kaya yung 5, 1 pala yung kayo talaga. No? So okay pala yung mataas pala yung grade. No? So kahit ganon emote ng emote, mamaya wala na yan, familiar na yan, alam ko nakiliti niyan. Diba? So ngayon ang tanong doon, familiarity, good or not? Mabuti ba yung familiar o hindi? Diba? Tapos diba, sabi rin ganon, pagkaraw naman bago, yan. Gusto mo kasi bago O sige, pag-aralan natin ngayon yung bago naman. Pagkaraw bago, anong sabi? Mas maganda. Diba? Gagandahan ka, bago Ano pa? Mas masaya. Uy, may bago dun. Di ka mas masaya dun, tiyak. No? Ano pa? Mas magandang panoorin. Uy, may bago na naman sa palabas dyan. Halika, panoorin natin yan. O, alam ko, updated kayo dyan. No? Mas kakagatin. Mas gusto, mas titingnan, mas ipaprioritize. Yan ang bago. Tingnan nyo sa expression. Ano yung mga nauso dati? Ngayon, dati na lang yun, pero dati yun, bagong-bago. Yung salitang tama. Naalala niyo yun? Dati yung simpleng tama. Pero may tono, magandang pakinggan yun Tama. O, sige nga kayo, naalala niyo yun, Sige nga kayo, subukan nyo. Tama. O, di ba, ganon. Di ba, nauso yan. Ako rin naman, tama. Ay, medyo magandang pakinggan, nakigaya rin naman ako. O, yung salitang have. Yan, alam niya. Have tsaka wale. Spellin nyo nga yan. No? Gumagawa akong test paper ng kuya ko nung isang araw. Kasama sa exam niya yun kasi Pilipino Mga salitang ano ba yung balbal bang salita yan? Salitang balbal, no? Have, wale. Paano ini-spell yun? Pero sarap sabihin nun. Have, wale. Bago pa ba ngayon yon? Hindi na. Wala na yun si tita. Wale na yan. Yung tsaka. Lalo naman yun. Nung unang panahon pa yata yung tsaka. No? Na-tsakadal na yan. Wala na lalo. Yung salitang benga. Narinig ko, ano ba ibig sabihin ng benga? Oh, malapit ka ng bumenga. Nung araw yung bingo lang sa amin. Yung bibingo na yan. Isang-isa na lang bingo na yan. May benga pa, pinalitan ng ay yung i. No? Ay ng i yung ay, naging benga na siya. O, ano raw ibig sabihin? Kayo lang nakakaalam niyan, yung mga nagsasabi. Nung isang araw, may narinig na naman akong bago. Salitang Keme. Natawa sila, pero hindi raw bago yun Noon pa raw yun. Pero ngayon, parang ngayon lang kasi nung 19 tralala pa yata yun, kakapanganak ko lang kahapon Kaya ngayon ko lang narinig yung Kieme. Pero bago pala yun, bago yan. Pero dati pa raw yan, sabi nila. Tapos, may bago na namang naglalabasang palabas. Natapos yung The Voice. So ano naman ngayon? Si Jollibee naman ngayon, si Hinging Bee, bumabalik, kakantahan na naman. Bago na naman. Kakakanta lang ni Mitoy, may bago na namang i-discover. Ang hilig mo sa bago. Lalo ngayon, magpapasko na, yan na. Nakalista na naman sa'yo mga bago. Ano mga bibili mo? Bagong damit. Bagong sapatos. Ano pa? Bagong relo. Bagong kilay. Bagong ilong. Lahat bago. Tingnan mo sa salamin yung mukha mo, bago nga. Sana nga, bago yung mukha mo. Okay. Sa family, pag may bagong baby, masaya, di ba? Si daddy lalong nagtatrabaho yan, gaganaan kasi may bago na naman siyang bibigyan ng gatas So kanina nakita ko yung baby natin dyan sa likod. Sabi ko, tsak nito, ma-encourage yung family kasi nga may bago. Di ba? So sabing ganon, ano ba ang halaga niyang bago? Alam nyo, kung baby pag-uusapan, tinuturo namin yan sa nursery tsaka kinder class namin.
Alam niyo yung definition ng baby sa family? The baby gives joy to the family. Yun lang naman ang binibigay niya. Binibigyan niya ng kasiyahan at bagong sigla ang pamilya. Tama po ba, Ron? Kapag may baby, di ba? Ang cute-cute nung baby. Tapos tatanong, sinong kamukha? O agaw-agawan si lolo't lola, hindi maintindihan kung sinong kamukha. Di ba? Kasi nga, baby, bago. Masarap hawakan, masarap alagaan. So ngayon, dahil doon, mag-therefore tayo. Ang therefore natin, pag luma, nakakasawa. Tama? Pero pag bago, ganado. No, bago notebook mo, second sem na naman, pagandahan na naman ang notebook dyan. No, pagandahan ng cover. Sana ang grade mo nagbabago rin. Anak, puro 3 eh. Sana ngayon naman second sem, medyo magbago. No? Ganado ka na sana ngayon. No? So pag bago, ganado. Eto naman ang tanong ko sa inyo, dahil mahilig kayo sa bago. Paano naman yung new souls? Yung mga bagong kilala sa Lord na kaluluwa. No, pag-usapan natin ang mga kaluluwa. Dahil katatapos lang nating mga luluwa. No? So pag-usapan natin yung new souls. Ang hilig mo sa bago. Ngayon, kung mahilig ka sa bago, di dapat marami tayong nadadalang bago sa church. Di ba? Ang dami nating services. Ilan yung services? 3. Meron tayong 2 hagyadso, tsaka 1 Sunday service. May egairo pa, once a month. Ano ron tawag pagka 2 hagyaso? Hagyadsos. Ayan, ganda ko lang na lang tomato sauce. No, spaghetti na. No, huwag niyo susumbong kayo, Pastor Benyo. Ganun, no? Hagyadsos, wag marami. No? Ang prayer natin dyan, mula Martes hanggang Biyernes, may hagyadsos eh, no? Ayan. No? So sabing ganon, bago. Ngayon ang tanong naman, tita, ang hilig nating humanap ng bago, yung pinupuntahan naman po natin, luma. Luma yung church, luma yung hagyaso, luma yung hagairo. Yun at yun din naman naririnig namin, obey. Ano ba? Obey, love, tsaka forgive. Yun at yun din wala namang bago. Kapatid, sa'yo yun, walang bago. Pero alam nyo, dun sa mga bagong na-invite mo, bago sa kanila yon. Bago yung message na yon. Hindi yun naluluma kasi excited sila. Kasi bagong souls nga. Sabi nga ni Pastor sa amin, sa encounter, yung mga testimonies mo, wag mo nang babaguhin. Hayaan mo na yung mga encounter team. Talaga napapakinggan nila yan Pero yung for the sake of bago, kasi kailangan nila yung testimony mo. Kahit paulit-ulit pa yan, dahil nangyari sa buhay mo, buhay na buhay sa kanila yan. Ma-encourage sila para lumalim sa Panginoon. Bago. Diba? So pagka tayo ba nag-share, pag nag-share ka, nag-campus ka, o kaya sa kumari mo, sasabihin mo ba sa kumari mo, kailangan hindi bago kasi, sasabihin mo ba dyan, kapatid, alam mo ba kung paano mag-speaking in tongues? Yan ba agad sasabihin mo? Napuspos ka na ba ng banal na espiritu? Alika. Tinulak mo, tumumba pa. Nangyari na ba sa inyo? Ganyan ka ba pag nag-share? Ganun ba sasabihin mo, alam mo ba kung paano gumawa ng message? May 3 points, blah, 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 may subtitle, kailangan. Ganun ba mag-preach? Ganun ka ba mag-share? Hindi naman Ang sasabihin mo lang, kapatid, alam mo ba, mahal ka ni Lord? Kung paano niya binago yung buhay ko, gusto mo ba ganun din gawin sa buhay mo? Simpleng-simple. Bago yun sa kanila. Ganadong-ganado yun talaga. Talaga, babaguhin ako ni Lord? Sige nga. Ganadong-ganado sila makanig. Kasi simpleng salita lang ang kailangan mo dun. Hindi mo na kailangan mag-preach ng kung ano-ano. Minsan kasi natatakot ka Natakot kasi wala akong alam sa Biblia. Hindi mo naman pakakain yung Bible sa kanya. No? Bubuhayin mo yung Biblia sa iyong buhay. Pakikita mo yung life mo sa kanya. So kapag ka bago, sana ganado. No? Sana yung mga new souls natin, nadadala natin dito. Kasi opportunity yon para makakilala sila sa Lord. No? Okay. Ngayon, connect natin, dahil po marami ritong magpo-post encounter, katatapos ng encounter. Tingnan nyo, share ko pareho lang Sa Caloocan, tinext ko si Ate Joy, pareho lang kaming sitwasyon. Kaya lang yung number lang ang kasi mas malaki sila.
Ang nagpa-register dito, pre-encounter kasi usually pag pre-encounter, medyo pasok na yan. Lord, sigurado na eto may papasok ng 52 ang nagpa-pre-encounter. So, ang tanong ko agad sa Lord nung gabi, Lord, ba't 52? Pwede naman dati, mas dati pwede mo nang bigay sa amin yung 52, ba't ngayon lang 52? Kasi anak, ang sagot lang doon, kasi lumuwag kayo. Akalain mo naman kung 52, tapos hanggang dyan lang yung church mo, baka pagka nag-groupings kami, nagkapalit-palit na sila ng muka. So kaya 52 kasi lumuwag. Tapos sabi ko, Lord, ba't ganun? Pagdating ng encounter mismo, naging 40 na lang, nawala, nalagas kami agad ng 10. No, sa Caloocan daw, 80 yung nagpa-pre-encounter, nalagas din yung iba nung actual encounter. So sabi ko, ba't ganun, Lord? Tingnan mo naman yung church nyo, sabi niya. Tingnan mong lugar. Pagdating kasi nung 40, ganun din yan, sikip na rin bandang likod, nagre-reklamo na ibang ingay na raw ng support team. So, it comes with the place pala. No? Kapag maluwag, luluwagan ka rin ng Lord. Bibigyan ka niya ng mas malaking opportunity. No? Katulad niyan. So, dito banda-banda rito lang. Sa unahan. Okay. So, ngayon, sabing ganyan, eto na, natapos 39 nalagasan pa ulit ng isa. Magpo-post tayo mamaya, new souls, mga bagong kaluluwa ito. No? Yung mga bagong tanggap sa Panginoon. Post 10 yan, 10, 5, tigdadalawa, so 5 yan. 5 Sundays nilang bubunuin. Pagdating ng SOL3, ilan na lang kaya sila? No? Nanghihingalo na naman. Bakit? Kasi nga, new souls, kailangan inaalagaan natin. So, malaking bagay ka sa buhay ng mga kapatiran. Kapag ikaw nagiging encouragement ka sa kanya, huwag mo sasabing, hindi naman ako sa leader niya, pakialam ko dyan. Alam niyo po, yung presence mo, yung nakikita kanila na nakikinig, nagkikibahagi dito sa church, encouragement na yun sa kanila. Alam nila na, hindi lang pala ako lumalaban, marami pa kami. No? Marami pala kaming Kristiyano na tatayo for the Lord. So pagka gano'n ang attitude mo, pag sinasabi mo ngayon sa Lord na, Lord, sige, no, I will be the one. Parang sinasabi mo yung title natin ngayon. Ang title na message, kalain mo ngayon pa lang, I am ready. Diba? No, kita nyo yan, updated yan. No? I am ready. Nasabi mo na ba sa Lord yan? Lord, ready ako. O pag sinabing ready, hindi basta, Lord, ready po ako. Teka, Lord, tsaka mo palang, nasaan na ba yung mga gamit ko? Pag ready ka, isang kuha lang nung gamit mo, aalis ka na. No, ibig sabihin, ready ka talaga, naka-prepare ka. No, you are prepared to do the ministry that the Lord is calling you to do. No, kailangan ikaw ay ready. So ano raw ang una? Sabing ganon, you are ready to help. Kailangan tayo ay handang tumulong. So tingnan natin kung ano-ano yung dapat nating tulungan. Una, kapag raw ikaw, you are ready to help, to listen una. Sabing ganon, kailangan marunong kang makinig. Napakalinaw niyan sa verse na yan, sa James 1:19, guhitan nyo yan. Guhitan mo nga dyan yung word na quick to listen. Bakit kailangan mong guhitan yan? Kasi ikaw, mas quick to speak. Diba? Mga tao, lahat yan. No? Ang bilis, nakaka-connect ka agad pagka nagaganyanan. Pero makinig ka, wala. Walay na naman. Aro sinabi, no? Kaya minsan nagtatawanan na iba, ikaw, ano daw? Paano hindi ka nakikinig? No? So sabing ganon, you must be quick to listen. Marami raw po tayong kapatiran. No? O marami, hindi pa kapatiran, marami pang souls sa bawat campuses. Maraming souls na kapitbahay mo. Maraming souls sa workplace mo. Na minsan kulang sila ng attention. Kulang sila ng pakikinig. Baka ikaw na kapatid yon. Yung pwede nilang hinga ng tulong, yung pwedeng makinig sa kanila. Usually, lagi nating sinasabi to, kapag ang tao may problema, hindi nila kailangan ng payo mo. Alam nyo actually, may nakahanda na rin plano yan. Alam mo, ang gusto lang niya, makinig. Gusto niya lang maisambulat yung sama ng loob niya at pagkataos po ma-release siya, at least may nakinig kahit isang tenga. Sana ikaw yun. Sabi mo nga sa katabi mo, sana ikaw na yun. No? Kaya lagi ka mo maglinis ng tenga. Ayan, baka mamaya ikaw naman may diferensya pala sa tenga kaya hindi ka maintindihan at hindi ka makaintindi. No, kapag ikaw ay
may character na hearing, no, yung madaling makinig, kailangan hindi mo sinasabi yung word na selfie. O may bagong kanta. No, hindi kayo updated. Narinig niyo na ba 'yon? O, yung selfie, no? Biruin mo ginawa pang kanta 'yon. Grabe, no? Selfie. Pag selfie ka, talaga wala kang pakikinggan. Kasi ang gusto mo, ikaw ang pakinggan. 'Di ba? Pero bilang Kristiyano, ang linaw niyan sa James, sa Book of James. No? Kung ikaw ay totoong disciple maker, you are quick to listen. Mabilis pa sa 4:00 nakikinig ka. No? Hindi yung, teka, may ginagawa pa ako eh. Ay, teka, mamaya ka na. Ako din nga eh. Meron din nga ako ikukwento. Nangyari na sa inyo yan. Yung gustong-gusto mo magkwento sa kanya, nauna na siya, wala na. Bandang huli, may sasabihin ko, wala na, uwian na eh. Tapos na yung vacant, natapos ka na rin. Ngayon lang eh. Parang ang gusto mo pang humabol, wag akong papasukin sa klase. No? Nangyari na ba yun sa inyo? Sa sobrang daldal niya, wala na. No? So minsan, makiramdam ka, baka kailangan na din naman niya na siya ang pakinggan mo. No? So, are you ready to help? Are you ready to listen? Yung pangalawang point natin, encouragement, to encourage. Ikaw ba, ganyan ka? Hebrews 3:13. Tingnan nyo ang liwaliwanag dyan ng verse. Sabi dyan, but encourage one another daily. Sabihin nyo nga ng malakas yung salitang daily. Pag daily, araw-araw, ngayon. No? Hindi yan yung sa tindahan, yung pwede utang ngayon, bukas, bukas hindi pwedeng utang, yung ganon. No? Bukas hindi pwede. No? Ang pag-encourage daw ngayon, maya't maya, daily sa life mo. Hindi pwedeng pinipili mo yung araw na yun. Sino kaya ang i-encourage ko? Hindi po ganon. Meron ako minsan kinakausap ng mga tao dito. Sabi ko sa kanila, andito lang ako paghapon, punta lang kayo, pag kailangan nyo ko. Kasi yun nga, minsan hindi naman nila kailangan yung payo mo. Gusto lang nila may makausap. Gusto lang nila malaan mo kung ano yung nangyayari sa life nila. So you be an encouragement to them. Bakit daw? Ang ganda niyan. Sabing gano'n, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Kapag lagi kang nandyan para i-encourage ka, mas matatakot siya na tuluyan yung ginagawa niyang hindi maganda. No, bakit? Kasi alam niya may katoto siya eh. May kabagang siya. May kasama siya, may kapatid siya. No? Meron siyang kasama lagi na mag-e-encourage sa kanya to go on. So ang tanong na naman sa'yo dyan, are you ready? No, am I ready? I am ready to encourage. Kaya mo bang magkapag-encourage? O kasi selfie mo, iniisip mo na naman ngayon, dapat ako nga ang ini-encourage nila eh. Ay, lahat naman, sino ho dito ay walang pinagdaraanan? Mga salita natin, hindi mo alam ang pinagdaraanan ko ngayon. Lahat tayo may daan, no? Daan-daan lang 'yan, no? Lahat naman tayo may pinagdaraanan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha may pinagdaraanan siya. Tingnan mo. Kung anong itsura ng mukha niyan, ganun eh. Kung anong itsura ng mukha niyan, ganyang kahirap yung pinagdaraanan niyan, no? Kaya gandahan mo ang ngiti mo para hindi mahalata masyado, no? Yan, ngiti-ngiti lang 'yan pagka yan. Diba? Sabing ganon, you encourage, kausapin mo siya. Maging dantayang kanya, maging katulong kanya para ma-overcome yung kasalanan. Meron dito, meron akong kwento, no? Araw ng Dota. Alam ba, yung araw ng Dota nila, Monday. No? Ubusan ng pera yan, Lunes eh. No? O, gawin mo yung cell group mo, Lunes din. Agawan tayo. No? Sige, sa Dota ka, sa cell group. O yan. Gano'n, encourage mo siya para lumayo siya dun sa ginagawa niya na yon. Ma-encourage siya. Sa Dota ka mo, maubos lang yung pera mo. O sa Lord, ayan. Dami mo pang makikitang mukha. No? Mukhang hakang ngiti. Yan, sa Lord. So, ano pa? Kapag karo kasi nag-encourage ka ng bago, mas madali silang maniwala. Tama? Kasi mga bago, uto-uto. Ay, hindi pala. hindi ko sinabi yon. No? O, totoo yun. Totoo yun. Aminin nyo yung mga cell leader, di ba? Umamen kayo, yung mga bago nyong cell member, ang babait.
Totoo yan. Naku po. Nag-devotion ka, tita, eto po, nanginginig pa. Eto po, mula Lunes hanggang Martes, meron na nga ako para sa 1 linggo eh. Naka-advance na po ako. Pero yung mga luma, may na luma. Devotion mo. Alam na ni Lord yun, tita. Ano sabi ni Pastor Ariel doon? Si Lord alam. Kayong dalawa alam ni Lord. Ako alam ko ba? Hindi namin alam eh. No? Matakot kayo kung alam na namin lahat. Nakakatakot yun. Diba? Si leader ko parang Diyos na. Alam na lahat. Matakot kayo ron. Diba? Kasi nakaka-encourage kayo yung devotion nyo. Talaga pag ako nakikinig ng devotion ng cell member, talaga sinabi sa'yo ni Lord yan. Akulain mo si Lord. Kinikilig pa nga ako kasi swak na swak. Kagabi may ka-share ako ng devotion niya. Ako ngiti-ngiti kasi sabi ko, paano nga nangyari yun, no? Yung mga word ni Lord, nasuswak talaga dun sa sitwasyon mo eh. Yun na nakaka-believe sa devotion. No, nasuswak, sabi mo, sino ba ito? Sino bang pangalan to? Yung minsan, no, nagde-devotion ako, talaga nakalagay sakto. My dear daughter, lilingon ka pa ba sa kaliwat kanan? Lord, ako yung babae, ako daughter. O, di ba? Swak na swak talaga ang word of God. So kapag kami bago, dahil yan ay mga ganado, pagsikapan mo na yan. Dito sa church, yung mga babies natin, alagaan natin. Huwag mo nang, sino ang mga bago rito? Snub ka pang ganyan. Yung katabi mo pala bago, hindi mo malang siyang initian. Tingnan mo nga sandali yung bago mo. May mga visitors po ba tayo dito? Taas naman po yung mga kamay. Asan po yung mga visitors? May mga bago kong mukha nakikita. Nahiya ba kayo? O sige. So, bigyan natin sila malakas na palakpak. Yan. Ina-encourage po namin kayo, mga bago, no? Kayo po mga visitors namin. Nakaka-enjoy po yung masama tayo sa gawain ng Panginoon. So, let us be an encouragement. No? Totoo din to. Kapag yun sa cell group, merong isang hindi nag-devotion, madi-discourage na iba. Siya nga, pinapayagan ni tita walang devotion, hindi ako na rin. Siya nga, si leader mismo, walang devotion, di ako talalo. Si leader ko, wala nga devotion eh. Pare-pareho na kami. O yun. Na-discourage. Imbes na naka-encourage ka, na-discourage pa. Pero kung ikaw, no, puro grades mo, uno. Sa ano ka pa nag-aaral? Sa Lasal. No? Puro uno grade mo. Tapos nasa ministry ka pa. Tinutugtog mo lahat ng instrumento, sabay-sabay. Oh, di ba? Tapos, nagde-devotion ka pa, kompleto, may advance pa. Ay, maraming may encourage sa'yo. Di ba? Lahat ng service, aatenan yan. Yung Hagyadsos, Egairos, lahat ng OS, aatenan lahat yan. Biro mo na-encourage sa'yo. Bakit ito? Ginagamit na ng Lord, puro uno pa yung grade. May nag-text sa akin, kalain mo, first time daw niya nakauno sa kanyang major subject. Matapos niyang mag-guide sa encounter. Happy birthday. Happy birthday. Yan. Okay, next. Number 3, you must liberate them. Palayain mo sila. Tayo raw mga Kristiyano, ikaw na luma, tulungan mo yung bagong maliberate, lumaya. Nandyan yan sa Book of Luke, yung buong chapter 10, yan po yung sinend out ni Jesus, yung 72 disciples niya. No, nandyan lahat nakasulat dyan. Ano nakasulat? Nagpalaya sila ng masamang espiritu. Bantayan mo rin, baka ikaw na yung pinalalayas nila. No? Kasi hindi ka pa na maganda espiritu. Yung mga ganun. No? Nagawa nila, natulungan nila lumaya yung kapatiran. Kasi nga, they are ready to help. Handa sila. Hindi yung, teka, ako muna kasi hindi maayos sa Lord eh. No, kaya hindi ka ngayon makapag-encourage, hindi ka makapagpalaya, kasi baka nga sa'yo lumipat yung espiritu kasi hindi ka naman maayos. So, kailangan yun, ikaw mismo maayos para ma-encourage mo sila na lumaya sa Panginoon. Ano-ano yung pwede, tingnan mo ha, ang dami-daming bandages ng tao. Minsan nakakulong sa sakit. Minsan yung sakit ho, huwag nyo naman bine-baby. Masakit ang ulo ko eh. Kakaawa ka naman. O, ano pa, masakit ang tiyan ko. Lahat na lang masakit sa'yo. Tapos na-chechempo pa yan pag may service, no? Tsaka pag may cell group, sumasakit lahat.
Lalo na pag offering, di ako makatayo, sakit ng tiyan ko. Ay, lalo na. Di ba? Bakit kaya ganun? Lahat sumasakit, no? Baka bandage yan, masama ang loob. No? Bandage sa sama ng loob. Kaya hindi ka maka-encourage kasi meron ka mga grudges sa heart mo. Ano pa? Bisyo. Bandages sa sin. Tulungan natin silang lumaya. No? Tumulungan natin silang mapalaya ng Panginoon. Di ka ba natutuwa kung meron kang taong maririnig na magte-testimony tapos sasabihin niya, nagpapasalamat po ako kay sister, ganyan, o kaya kay brother. No? Dahil pinagtiyagaan niya po ako. No? Hinila-hila niya ako. Ano pa? No? Nilibre niya po ako. Narinig niyo naman yung nagpatotoo, di ba? No? Pinilit lang nilang ilibre. No? Yung nag-guide sa kayo, tapos nakarating dito, nakapag-encounter. Yung mga ganon. No, ikaw naging instrumento ka, taga-libre ka lang. Meron dito, ganun din ginawa eh. Birthday mo, nilibre niya yung buong klase, yung buong barkada. Alam niyo, after no, nagkahiyaan yung barkada. Sabi, nakakahiya naman, inilibre niya tayo. Lika sumama na nga tayo dun sa church nila. Ay, nanatili eh. Nandito ngayon yung mga taong yun. Nailibre lang yun kasi birthday nung barkada. Tingnan mo ang ginagawa ng Lord. Lahat gagawin niya eh, to win souls for Him. Tapos tayo, pakihimik pa, Lord, hindi ko kaya. Hindi mo kaya maglibre. Bibigyan ka rin ng Lord ng pagkakataon kung saang area ka pwede. Diba? Just be available. Yan lang ang kailangan mo. No? So sabing ganon, number 4 naman, tingnan natin, you are ready to pull others. Yun nga, yung hilahin mo sila. Ang linaw niya, nasa James 5:19. Pakita natin yung verse. Sabing ganun dyan, no? My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, guhitan niyo yan sa Biblia niyo, ibalik niyo siya. Huwag niyong pabayaan. No? Minsan, ayaw mo, bahala ka na sa buhay mo. Yan. No? Huwag ka pong magsasawa. Tulungan daw po natin sila. Bakit? Para daw po sila ay lumaya at magkaroon ng katagumpayan sa kanilang mga kasalanan. No? 'Di ba napakasarap isipin nun na ikaw, no, hamak na taga-barangay 169 lang. No, nakapaghila ng mga tao from the pit. No? Lubog na eh. Mahuhulog na siya o nahulog na nga. Nahila mo siyang pabalik sa Panginoon. Yung mga discourage, ano pa? Yung mga ayaw na magsimba. Meron dito, di ba? Nagsisimba ka? Opo. Kailan? Pag birthday ko po. Kailan pa? Pag Pasko, bago damit ko eh. Ang daming ganyan dito noon. Noon yun ha. Pero nung nahila natin sila from the pit, di ba? Araw-araw nandito na sa church. Nagpe-presenta pa, dito na raw sila titira. Sige kako, kasama may mga daga. Pwede, no? Na-encourage sila. No? Nahihila mo sila dun sa tiyak na kapahamakan. So ang tanong na naman dun, sana ready ka. No? Are you ready para sa kanila? No? Ngayon, habang nakaupo ka dyan, alam ko natatawa ka lang pero iniisip mo, sino ba yung mga taong nagsagip sa akin? Diba? Maaring mga tao, pwedeng tao, no? Sino siya? Yung nagsagip sa'yo. Diba? Anong part kaya dyan sa I am ready yung ginamit ng taong yon? Siya ba ay naging quick to listen? Pinakinggan ka niya siguro habang nagsisintimiento ka sa ginawa ni Pinoy sa buhay mo. Diba? Alam mo si Pinoy talaga, sige na, nakikinig ako, sige na. Ayan. O baka ganun ang ginawa niya sa'yo, kaya pagkatapos mong lumuhan, tapos ka na lumuha, halika sa church na tayo, sumama ka ngayon. And nakapakinggan ka niya eh. O ikaw ba yung taong in-encourage niya? Diba? Nabigyan ka niya ng yung tapik, alam niyo yun, yung pat on the back, minsan sa shoulder. Yung ganyan mga tapikan, nakaka-encourage yan. Ako madalas dito, gano'n na lang eh. Kung kakausapin ko po siya, alam mo kapatid, napakaganda ng ginawa mo. Kaysa gano'n na lang, kasi mamaya sabi niya, naman ni tita, drama-drama. Minsan tinatapik ko na lang, wag lang malakas ha, kasi pag sumubsob yun, hindi maganda ginawa nun. No? Pero pagkatapik lang na, para alam mo na yun. No? Alam mo na na-encourage sila sa'yo. Next, ano pa ginawa mo? Maaring tinulungan ka nila na ma-overcome yung sin mo. No? O maaring sila yung mga taong hinila ka nga
doon sa tiyak na kapahamakan. So, 4 po yan. Hearing, they encourage, ano pa? They liberate, pinalaya ka, and they pull, hinila ka. Sana you are ready. No, sana you are ready. Meron kaming prepare na video dito. Pakinggan at panoorin natin sila ha. Ito po yung mga simpleng tao lang, galing ABS-CBN, Kapamilya Network, Kapuso at ano isa? Kabarkada at Kapatid. Okay. Ha? May kapalad pa raw. Ay, hindi pala. Ang tawag dito, binidyo namin sila. Fokusan niyo yung sasabihin na given na yung magaganda at gwapo sila. Kasi dito man sa JC, wala talagang binayaan tayo ni Lord niyan. So pakinggan niyo yung mga sasabihan nila. At sana, habang nakaupo ka dyan, maisip mo, ako ba nagkaganon na? Ayan, no? Sige, pakita muna natin yung video. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa leader ko na si Kuya Fred dahil siya po yung nagdala sa akin dito sa church. And sobrang buti niya po kasi po, minod niya po yung character ko as kung ano ako ngayon. Kilala po ako sa church bilang masiyahin, kilala po ako sa church bilang, ay ganyan si June, makulit yan. And yung una po talaga, isa po akong taong palamura, isa po akong taong malakas po akong mambuli sa klase, lagi po akong nakikipag-away sa mga classmate ko. And talagang masasabi pong ako po yung uri ng tao na sinasabi po nila may bipolar kasi po minsan ganyan po ako mabait, pas minsan mananakit. But ngayon po, I'm so thankful for the Lord na ito po ginagamit niya po ako through ministry sa Optasia po. And also, thankful po ako sa Lord dahil biniyayaan niya po ako ng 15 members sa cell group. And 2 na po sa kanila is ang nakapag-encounter and nakapagtapos po ng Soul 2. I want to thank the Lord for Ate Michelle Abby Carion kasi siya po yung nag-invite sa akin dito sa church. Siya po yung nagkwento sa akin ng tungkol kay God. Noong time po na yun, broken-hearted ako. Kasi dati po, wala akong kaibigan kasi hindi ako mahilig mga usap at Tsaka parang feeling ko, hindi ko sila kailangan, ganun. Dati kasi, kapag ayaw ko, tapos kapag gusto ko. Pero simula po nung nakilala ko si Lord, nagbago po yun. Parang natutunan ko pong tanggapin kung ano yung mga will niya, hindi yung will ko, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto niya. And I want to thank God kasi ngayon nakakapag-share na ako. Dati, di ako nangangausap, pero ngayon ako pa yung nanga-approach sa mga mas younger years sa akin sa Torres, sa Lacandula. I want to thank God kasi ngayon nakapag-share na ako. Nakapag-share ako sa more than 20 na rin po. And ngayon may 5 active members ako. And yung iba po, nagde-devotion na sila, ganun. Kasi masaya ako. Dati, isa lang akong simpleng estudyante, nag-aaral, tulog, aral, kain. Puro ganun lang. Laro, barkada, puro ganun. Pero nung nakilala ko si Lord, dahil yun sa leader ko, si Kuya Raymark Ramos, which is talagang pinapasalamatan ko na siya yung tumulong para magbago yung buhay ko. Dati, puro barkada lang. Ngayon, cell group na. Kumbaga yung mga pakisamahan ko dati, yung mga taong puro kalokohan lang, puro mga bagay lang na di naman talaga mahalaga. Ngayon, nakatuon na sa Lord. Nagpapasalamat din ako sa taong nag-imbita sa akin dito. Naka-batchmate ko siya before, si Jeline Barrientos. Siya yung nag-invite sa akin dito na makapunta dito sa church. And then, yun, nakilala ko sa leader ko, yung mga ka-cell group ko, which is truly nga naman talaga na bumago ng buhay ko. Na without them, hindi ko alam kung nasaan ako eh. Pero ngayon, thankful ako sa Lord na tinuruan niya ako ngayon na magbago. Na kung dati, puro chismis, puro kalokohan lang yung sinishare ko, ngayon, nagsishare na rin ako ng word ni Lord. Most especially sa mga kabataan na katulad ko. Ngayon, ma-handle na rin ako ng mga cell members and then regularly umate naman sila ng cell group sa akin. And then, ayun din, umate sila ng youth services, which is thankful din talaga ako sa Lord. Ngayon, masasabi ko lang talaga, truly, apart from God, we can do nothing eh. Kasi kung wala talaga si Lord, hindi magbabago ng ganito yung buhay ko. And right now, yung gratefulness ko sa Lord is truly nag-umapaw. Kasi here I am, nandito, nananatiling nakatayo. It's all because. First of all, gusto ko magpasalamat sa buhay ni
Anjumel Aloya, na siya yung nag-invite sa akin dito dahil naging kaklase ko siya ng first year high school. At nagpapasalamat ako kasi ginamit yung buhay niya ng Lord para pagtibayin pa yung character ko, mas tumatag pa ako. At dahil doon, lumakas yung loob ko na maging servant ng Lord. At ngayon, humahawak ako ng 8 souls na talagang pinaubaya sa akin ng Lord. At talagang sa pagtsatsaga at dun sa self-control na binigay sa akin ng Lord, yung binild niya sa akin, nagagawa ko lahat ng pinagagawa ng Lord sa akin, nang may ngiti at may ilak sa puso ko. Dahil naniniwala ako, many are called but few are chosen. At natutuwa ako dahil isa ako sa mga chosen. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Ate Mayang Hernandez kasi from Lacandula Campus, siya yung pinakauna kong leader. Siya yung nagdala sa akin dito sa church and siya yung tumulong sa akin para magsimula yung journey ko sa Lord, makapag-encounter na yung tipong October 1 ako napunta dito sa church, October 30 nakapag-encounter na ako, parang ganun kabilis. And kung tatanungin ako kung sino ako dati, lakwachera ako, yung tipong alas 3 yung uwi ako ng bahay, alas 7, alas 6, tambay muna sa klase, tapos puro barkada, kahit na hindi napapabayaan yung pag-aaral. Pero nakikita pa rin yung side ko na, yung rebelde sa magulang. Pero ngayon naman, nung napunta ako dito sa church, maraming tao yung tumulong sa akin para mag-grow sa Lord, para ma-build yung kung ano yung relationship ko sa Lord. And this October, parang kaka-celebrate lang namin ang birthday namin ng Lord na 3 years na pala ako sa kanya, na ganun kabilis na tinawag niya ako from ordinaryong estudyante lang sa Lacandule. Nung 3rd year kami, and ngayon, yung mga ministry ko sa church, member ako ng teatro, nakapag-speak na rin ako, nakapag-preside, and nakapag-disciple, and ang thankful kahit sobrang daming rejection sa pagdi-disciple sa Lord, binigyan niya ako ngayon ng 12. Nagpapasalamat ako kay Ate Honey Grace Tabuso kasi isa siya sa mga tao na nag-mold ng character ko ngayon. Dati matampuhin ako sobra. Naalala ko nga, hinabol pa ako nila Edmar kasi nagtampu ako. Naglakad ako pa uwi hanggang dun sa may balot. Pero ngayon, iba na. Ang motto ko na sa buhay, making disciples is not my ministry, but it is my life. Kasi binago na ako ni Lord sa pamamagitan ng mga taong tumulong sa akin. Ngayon, meron na ako more than 20 people under my network. Sige, isang malakas na palakpak po para dun sa 6. 6 lang yun pero nakita nyo naman po yung kanilang mga patotoo. Dati po silang mga bago. Di ba? Yung isang araw, first year high school lang, akalain nyo ngayon ni mama no? Di ba? Dati silang bago No? Nung nag-umpisa, nung nagbago, nung nagdire-diretso. Di ba? Sabing gano'n ng isa, kasi maaari iniisip mo, hirap kasi magdala sa Lord. Narinig niyo yung patotoo ng isa, nagkwento lang daw tungkol kay Jesus. Nagkwento? Mahirap ba magkwento? Sino rito nahihirapan magkwento? Pagka ba nagkukwento ka ba, alam mo kapatid, naaalala mo ba nung unang panahon, diyan sa amin, ganun ka ba magkwento? Diba casual na casual? Alam mo, kagabi na naginip ako, napanaginipan kita. Mahuhulog ka na raw. Saan? No, sa umaapoy. Ayan, no, umpisa na yun. Diba? Ang hirap ba magkwento? Tanong mo nga sa katabi mo, mahirap ba magkwento? Okay. Lalo na kung ikukwento mo, may kwenta. Diba hindi ho mahirap yan kasi sasamahan ka na ng Lord dyan. No, pinangako niya yan sa'yo. He will be with us always. Kasama mo si Lord. Kwentuhan lang, jackpot ka agad. No, nadadala mo bagong kaluluwa. Ano pa sabi niya doon? Nag-mold. Kalain mo, ikaw mismo, isipin mo yon na nakapag-mold ka ng mga tao. I'm speaking about other person po. Kasi sa family, given na yan, pamilyar ka na nga dyan . Pag hindi mo pa naman na-share yung pamilya mo, ewan ko na lang. Pag-usapan naman natin yung mga bago, yung mga nasa labas. No? Sana makatulong ka rin para mag-mold sa kanila. Especially, minsan po kami mga parents, no? Yung katwiran ba na, hindi ko naman anak yan, bahala siya sa buhay niya. No? Pero alam nyo, kung iisipin nyo, ayan, mamaya, may bagong-bago na naman akong paririnig sa inyo. No? Bagong-bago talaga yan. Kung iisipin mo, bakit ganun? No? Hindi ka, selfie ka na naman, di mo iniintindi yung ibang tao, lagi na lang ikaw. No? Ano pa
nangangausap. Alain niyo. Dati hindi ako nangangausap, ngayon kausap na ako nangausap. No? Dati hindi siya nakikipag-usap. Ikaw ba ganun ka dati? Ako ganun dati, hindi ako talagang kausap ko yung kwarto ko lang, 4 na dingding eh. No? Pero nung naging Kristiyano ka, dumaldal ka yung 4 na dingding eh. Dumami yung dingding, lumaki pa. No? Bakit? Kasi inspired ka ng Lord. Kung totoo kung totoong na-inspire ka ng Lord, o baka expired ka na. No? Nagdala rito sa church. Ngayon, isipin mo, ikaw ba magdadala pa? Yung iba naman, nagdala lang talaga eh. Dinala lang, o bahala ka na sa buhay mo, diyan ka na. Pero alam nyo, may sumapo eh. Yung mga sumapong yun, di siya pinabayaan, lumago. O magagalit ka ba doon sa nagdala lang? Hindi eh. Kung hindi dahil sa kanya, meron ka bang naalagaan? Diba? Tulong-tulong po, sinabi sa Bible yan. May nagdidilig, may naglalagay ng fertilizer, pero it's up to the Lord din kung mag-grow yan. Bahala ang Lord. Basta ang mahalaga, gumawa ka nung parte mo. Nagdala ka. Huwag kang madadala. No, iba yung nadala doon sa nagdala. Pag nadala, kasi yung dinala ko naman dati, 12 na eh. Ngayon, isa wala. Okay lang yun. Ang mahalaga, magdala ka pa ulit. Mas maigi na may dala ka ng may dala kaysa wala kang dala. Kasi pag tinanong ka ng Lord, anak, asan na? Di ba? Yung parable of talents, tinanong ni Lord Nag-e-expect siya na nag-produce yung iniwan niya. Tapos sasabi mo, kasi yung cell leader ko, ang dami mong kasi ko, ang dami mong excuses. Pero ang reason lang doon, tinatamad kang magdala. Pero kung dadalin mo yan sa mall, mabilis pala sa 4:00, nadala mo siya. Pag dadalin mo sa kalokohan, ang dali. Sino rito yun? Ako dati, ganun eh. Yung mga kaklase ko, pag dadaling ko sa kalokohan, ikaw ang subject mo, Pilipino, sagutan mo ng lahat yan, akong bahala sa'yo. Ikaw, science basta bigay mo yun sa akin. Ang daling magdala sa kalokohan. Tapos kopyahan na kami noon. Kanya-kanyang subject. Ang daling-dalin sa kalokohan. Huwag na tayong pumasok. Ayan, mga ganyan, no? Huwag ka na mag-church. Ang daling-dalin sa kalokohan. Pero, pag sa Lord, nakakahiya yata kung magpe-pray ako. Sabihin nilang nila, nakakahiya naman itong kaklase ko. Nagpe-pray. Kala mo lang yun. Minsan nagpe-pray ka, may tumutulo na luha. Kailangan pala yung prayer mo. Diba? So, ang kailangan mo lang, sensitivity. Kailangan lang willingness. No? Di ba napakasarap pakinggan na kapag may mga tao kang naririnig, tapos pangalan mo ang isinisigaw nila. Batuhin! Ay, hindi pala. Sabi nila, nagpapasalamat ako kay sister, kay brother, kasi ako ay dinala niya sa church. Diba? Kaysa naman batuhin mo yan, kasi, tinulak ako niyan. Napasama tuloy ako. Diba? Napakasarap, piliin nyo yan? Ano ba masarap pakinggan nyo? May nagpapasalamat sa'yo na dinala ka niya kay Lord. No, so tayo, minsan din, pag may time, mag-thank you ka rin pag may time. No? Pasalamat ka rin doon sa mga taong nagdala sa iyo sa Lord. Ako yung nagdala sa akin sa Lord, di nga siya nagsalita Pero alam niyo, yung patotoo niya, grabe. Umiilaw siya. Nagkokopyahan kaming lahat No, lahat ng kalokohan ginagawa namin siya. Tahimik, nag-aaral. Ba ano to? No, santa. O kaganon ko sa kanya, bandang huli, sumama na ako sa kanya. No? Dinala niya ako sa Mandaluyong, sa labas, no? Hindi sa loob. No? Pinatino ako ng Lord sa Mandaluyong. No? Doon ako nakakilala sa kanya. Bakit? May isang tao na nagdala sa akin doon. Kung hindi niya ako dinala ron, ewan ko kung nasaan ako. Di ba may kantang ganon? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Ikaw, tanong mo sa sarili mo ngayon yan. Lord, nasaan nga kaya ako kung wala ka? Di ba? Asan nga kaya ang buhay ko? Ano kayang worth nitong buhay kong to? Baka kahit tig-GG centimo, hindi mabili to No? Pero dahil sa'yo, nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Tama? Okay, tanong. Anong parte ng katawan natin ang magandang-maganda sa paningin ni Lord? Sige, isip-isip. Sana magdadala akong premyo Kaya lang, hindi ko mabuhat. Bahay at lupa na lang sa langit, ha? Sige. Anong parte raw ng katawan mo o nating lahat ang magandang-maganda sa paningin ng Lord?
Sige, isip. Sino nagsasabing buhok? Gumpisa sa buhok eh. Ano pa? Sa tenga. Ano pa ba ang maaari niyong sagot? Puso ang narinig ko kanina. Puso. Ha? Isip. Okay. Mata. Ha? Bibig. Pwede rin. Ano pa? Lahat? Hindi. Talaga meron talagang sinabi si Lord na magandang maganda sa paningin niya. Gusto niyo makita kung ano yon? Sure ako, meron tayo lahat noon. Sure ako. Okay? Sige, pakita mo. Yan. Naniniwala kayo? Ayaw niyo maniwala, ah. Sino yung naniniwala? Ayaw niyo talaga maniwala. Sige, bigyan ko kayong verse sa Bible. Maniwala na kayo, parang awa niyo na ha. Isaiah 52:7 and Romans 10:15. Tingnan mo muna Isaiah. Sabi dyan, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. Sinabi ba, are the eyes or the mouth who bring, are the feet, no, of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Tingnan mo pa sa Romans, maliwanag na maliwanag, basa. And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Amen ba tayo doon? Okay, paa. Naniniwala ka na ngayon na napakaganda niyang mga paa mo. Bakit? Kahit gusto ng puso mo, ayan nga, minsan willing naman ako eh. Diba? Kaya lang, di ako makabangon talaga eh. Ayan. Kahit gustong-gusto mo, kung di ka tatayot, magsasapatos at dadalin mo yung mga paa mo sa kapitbahay mo, sa kaopisina mo, sa table ng ka-office mate mo, sa campuses, hindi ho mangyayari yan. Lagi mo sasabihin yung favorite verse mo sa Bible. The spirit is willing, but the flesh is weak. Lagi mo na lang sinasabi yan, kapatid, pagod na ang Biblia sa'yo. No? Lagi mo na lang sinasabi yan, the flesh is weak. Weak. Gulay. Gulay na naman gulay. Hindi ka kasi kumakain ng gulay. Yan. Kaya ka nagiging weak. Diba? Sabi ng Lord, ang gaganda raw ng paa natin. Eto pa, pakita mo yung picture. Alam nyo, nang binigay ng Lord tong insight na ito, naiyak ako eh. Bakit paa ang hinugasan ni Jesus nung kanyang, bago siya mamatay? Naalala niyo yan, di ba? Hinalik-halikan pa, diba? Meron sa, may reenactment niyan. Diba? Pinupunasan, nahalikan. Imagine niyo yung word kanina ni Lord sa Romans tsaka sa Isaiah. Kung si Lord, gandang-ganda dyan sa mga paa mo. Siguro sabi niya kay Peter, Lord, siguro sabi niya ganito, nakakaawa naman ang paa nitong si Pedro. Naghugis luya na sa pagdadala ng salita ng Diyos. Di ba dapat hugasan ko lang to? Kasi ang dami niyang na-preach na gospel. Nakakaawa naman ang paa ni Mateo. Kasi bukod sa iniwan yung dati niyang trabaho, eto, lumakad paunti-unti para i-proclaim ang gospel ng Lord. Alam yan ng mga missionaries natin dito. Umaakyat ng bundok. Diba? Ikaw nga di pa bundok, inaakyat mo eh. Hagdan pa lang, mahika ka na eh. Diba? Hindi pa nga, kakatukin mo lang sa bahay, aayain mo lang. Imagine mo, Lord, bakit? Ba't paa? Kasi anak, special yung paang yan eh. Dahil kung hindi ka mag-go, kung hindi ka lalakad, di ka tatayo, walang mangyayari talaga sa gospel. Mananatiling nandyan yan. Saan nagbago si Paul? Nung siya ay naglalakad papuntang Damascus, naglalakad yung mga paa. Ginamit ulit ng Lord, sabi siguro ng Lord, ang bilis lumakad nito, papatay lang ng Kristiyano, baguhin ko nga. Imbes na pumatay, bumuhay ng kaluluwa. Diba? Nung hinugasan ng Lord yung mga paa ng disciples niya, sabi niya, Lord, sabi niya, itong mga paa ng anak kong to, pagod na pagod. Wala pa akong Nike nung araw eh. No, wala pang mga habayanas ba? Tawag doon?
O yan, basta wala pa noon eh. No? Nakaapak, baka nga mga sandalyas nila eh, pawis-pawisan na paa yan. Itsurang luya nga, nakakita na ba kayo ng paang luya? Diba? Pagod yung mga paa. Kaya sabi ng Lord siguro doon, this feet, hindi lang servanthood eh, more than serving Him. Obeying. No, yung mga paa na yan. So isipin mo nga po kapatid, ano ba yung mga paa na yan? Saan ba nagpupunta yan within the week? Para sana naman kapag Sunday, kapag Hagyaso, may dala-dala ka sa Lord. My testimony is this. Ang dami ko pong, nandito ako sa church, di ba? Worker ako. Napapansin ko lang, totoo to ha. Pagka ako may ginagawa rito sa loob ng church, okay lang, uwi ako, okay lang. Pero alam nyo, sa tuwing nagka-campus ministry ako, sa tuwing pumupunta ako sa campus, paglabas na isang oras lang ho yun, 2 oras kasi hindi ka naman pwede maghapon sa campus. Paglabas ko pa lang ng pinto ng Osmeña, alam nyo ba yung, ewan ko, I'm sure nararamdaman nyo to. Yung paa nyo, yung parang nakaangat, yung parang kang lumulutang sa ere, yung sa mga lalaki, yung parang sinagot ka nung girlfriend mo, parang nakatayo ka ng gano'n, di ka na malakad, malangoy ka na, sa sobrang saya mo. Nararamdaman ko po yun talaga, linggo-linggo yan. Pagka ginagamit ka ng Lord sa ministry, lumalakad ka, nagmahayo ka, nagsishare kang gospel, mararamdaman mo iba talaga yung hagod ng Lord sa'yo. Feeling ko nga parang lagi kanyang akbay-akbay, sinasabi niya, well done, meron ka na namang na-encourage, well done, meron ka na naman mga naalagaan. Noong isang araw nag-campus ako, may bata, tita, hindi ako makakapasa dun sa Filipino subject. Filipino, bakit? Ano nangyari? Chinese ka na ba? Tapos sabi niya, hindi po tita. Ano nangyari? Bakit di ka makapasa dyan? Hindi ako nakapagpasa, 5 sulatin. Sulating formal yung written, yung ginagawa nila mga essay. Bakit ka ako? May simpleng sagot ng bata, wala po akong pera. Ba't magkano ba ka ako yung sulatin? 2 piso po isa. Sabi niya, so 5 ang kailangan niya, 10 piso. Tsekehan yan. Sabi ko, asan yung teacher mo? Sabi ko, hindi ko sinabi yun. Sabi ko, talaga wala na po yung teacher, umalis na. Kailan may chance bang magpasa? Yung kaklase niyang isa, hindi rin ipinasa. Hindi niya rin ipinasa yung project niya. Meron siya, hindi niya pinasa. Nagkaroon ngayon ako ng hope. Sabi ko, sige, ganito gawin natin. Sabihin niyo ba, aksidente yun na Pilipino siya? Di ba may kapatid akong Filipino teacher na sa Lacandula? Sabihin niyo ba yung aksidente na Pilipino yung kailangan niyang sulatin? Sabi ko, mamayang 5:00, puntahan mo ko sa church. Sabi ko, sasamahan kita, bibili tayong sulatin sa kuya ko. Naibili ko siya. Actually, hindi nga nabili. Binigyan lang ako ng kapatid ko. To cut the long story short, nakapagpasa siya. Yung naka-encourage ka, 10 piso lang. Oo nga, wala naman sa presyo yun eh. Nandun yun sa willingness mo at availability mo. Kasi yung batang yun, talagang may maraming tumutulong sa kanya sa Osmeña dahil nga medyo hindi maganda yung kanyang finances. Pero matutuwa ka talaga po nag-aaral kahit ganun yung kanyang sitwasyon. That's encouraging. No? Bringing your feet kung saan nandoon yung mga taong nangangailangan ng tulong. Diba? How lovely, how beautiful is the feet of those who bring good news. Diyan lang mo mapapatunayan na napakaganda pala nitong paa ko kahit wag akong magpa-foot spa. Diba? Minsan kung ano-ano pa nilalagay mo pa sa paa mo, pa nail art pa. Diba? Tingnan mo, ano ba ang beauty ng paa natin kung wala tayong nadadalang bago sa Lord? Diba? Napakaganda ng ating word sa Lord for this week. The best gift, especially this November, alam ko nga, 'di ba, sabi ko kanina, maaring yung iba sa inyo nagsusulat na. Meron kang shopping list. No? Tapatan mo naman sana 'yon ng souls list. No? Ang shopping list ko, Lord, gusto ko ng Rolex na relo. Ang katapat niyan, mga 5 kaluluwa yan, Lord, 5 kaluluwa. No, yung makapag-e-encounter, makakapag-cell group, magkakapag-SOL3. Yan yung katapat ng Rolex, Lord. No? Ano pa? Lord, gusto ko po ng magandang bestida para pag si first Sunday, nakadress ako. Ang katapat niyan, Lord, mga 3 kaluluwa, Lord. No? 3 kaluluwa na i-blow out ko araw-araw para madala ko siya sa iyo. Diba? Tapatan mo yung shopping. Ang dami mong shopping list. Lord, para naman din to sa kaluluwa. Kaluluwa nga, pero luma na yung mga kaluluwa na yan eh.
Nagsawa na nga sa mga bigay mo, lahat na ibigay mo na. Manap ka naman ng bago mong bibigyan. Bagong shopping list naman, bagong souls list naman ang gawan mo ng paraan para magamit ka ng Lord for this occasion. Ang dami-dami ng dumating sa buhay mo, di ba? Ang dami ng pagkakataon. Sana this time naman makapagdala ka sa Lord. At meron pa, gusto niya ng mura. No? Gusto niya ng medyo mura-mura na at napaka-affordable na gift. Tapos makapagdala ka pa ng soul. Di ba? Ano yon? Yung ating beads of salvation. Di ba? 20 pesos lang mga kapatid. Meron ka ng kaluluwa. Di ba? No? Dala mo sila sa Lord. Meron tayo dyan, yung mga, inisip ko nga baka magpagawa tayo kay Pastor Bonnie, yung may greetings, no? Para from JCCM. No? Yun lang 20 pesos nga lang po yun Ang katapat naman no, mga kaluluwa kung bibigyan mo sila at masave at madala mo pa dito sa church. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, may tumampat na naman na bagong kanta ngayon. Alam niyo yung bagong palabas ngayon sa TV, yung kay Honesto. Ako po natutuwa dahil kahit papano may maganda pa naman, no? Alam niyo yung narinig ko yung kanta niya, yung ano pa magat nun? Yung pananagutan. Akala mo simple, nung kinakanta ko yung walang sino, kaganyan ka pa. Alam niyo, i-analyze niyo ngayon yung lyrics nung kanta. Pwede ba nating i-flash yung lyrics nung kanta? Alam mo, ikaw yan I-connect mo yan sa message natin ngayon. Kapag alam mo na ikaw ay may pananagutan sa bawat isa, the English of pananagutan is accountability. No? Meron kang accountability sa kapwa mo. Alam mo, talagang may encourage kang magdala at hindi mo siya pababayaan. Meron ba ang lyrics? Sabing ganun doon, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Isipin mo na nga, tapos ikaw selfie ka ng selfie. Wala naman pala talaga nabubuhay para sa sarili lang. Kaya nga no man is an island. Walang sino man ang namamatay. Ayan, patay kang bata ka dyan. Ayan, para sa sarili lamang. Namatay ka ng wala. Ayan. O, ano pa sabing ganun dyan? Sige pa po. Ayan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. You are accountable to each other. We are accountable to each other. Kung ano ang nangyari sa buhay nung kasama mo, wag mo sabihin, bahala siya, choice niya yan. Oo, pero pananagutan mo pa rin yan. Meron kang concern, dapat concern ka sa kanya kung anong nangyari sa kanya. Wag mo lagi sasabihin, dinesisyonan niya yan. Oo nga, dinesisyonan niya yun. Pero wala ka bang part doon? Di ba pwede mo siyang ipag-pray, natulungan siya ulit ni Lord na ma-encourage bumalik? Ano pa sabi? Tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sige pa. Ayan. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man. Serving yan Bringing your feet to serve. Ito sa mga tadalihan mo. Sige pa. Yan. Anong ganda niyang lyrics na yun. Ngayon ko nga lang na-analyze siya, narinig ko ulit Tayo pala, kaya ganon, to bring good news. Yan na yun. Yung mga paa mo, kaya kami pananagutan sa iba, to bring good news Para mahatid mo yung balita ng kaligtasan sa kanilang lahat. So ang tanong lang doon, are you ready? Ikaw ba ay ready na gawin yun para sa kanila? O ikaw ay yung laging nagsiselfie at lagi mo sinasabing, hayaan mo na lang yung church ang gumawa nun. Ulitin ko yung mga patotoo kanina, yung iba nagdala lang. Sana ikaw kahit yun na lang maging part mo, doblihin mo lang yung attendance natin every Sunday, every Hagyaso, every Egairo. Magdala ka lang ng bago. No, kasi yung mga bagong yan, kailangan nila ng marinig yung salita ng Diyos, yung salvation na ino-offer ng Lord. Ko-connect natin to sa ating communion this morning. Sabing ganon si Jesus, we are united with Jesus in His, sabing ganon, suffering. Si Jesus, up to the point of death, inoffer niya yung kanyang sarili to suffer. Ikaw minsan ganyan ka din di ba? Minsan nafe-feel mo, nagsasuffer ako O yung mga suffering mo, given na talaga yan, lahat tayo, di ba? May pinagdaanan nga. But remember always that Jesus,
No, si Jesus mismo yung nag-umpisang i-offer yung sarili niya para sa iyo at para sa akin. Next, sabing ganon, yung offering. Nung in-offer ni Jesus yung sarili niya, selfless yun. Hindi siya selfie. So sana tayo, yung offer mo, yung time mo, doon sa mga taong naiisip mo ngayon na dadalhin sa Lord, that's something eh. That's the offering that we can, pwede mong tapatan, no? Doon i-level up mo, doon sa offering na binigay ni Jesus. Kahit hindi man lang matapatan mo tapat na tapat, kasi alam naman natin talagang highest yung offering na binigay ni Jesus. At least lang, kahit paano, matumbasan mo lang ng kahit kakaunti. Parang way lang ng pasasalamat. Sabi sa kanta natin kanina, doon sa Worthy is the Lamb, thank you Lord, diba, for the cross. At kung talaga salamat ka doon sa cross, diba, kung talaga nagpapasalamat ka dyan, you offer to Him. At sabing ganon, it's also for our sanctification. Ang ating communion para sa kalinisan mo. Kaya huwag ka matatakot. Huwag mong sasabihin, ay kaya hindi ako makapag-share, marumi ako. Sino ba malinis? Kaya lang po tayo luminis because of the sanctification that the Lord Jesus Christ has given us.